Good morning mga ka-earthers! So ngayon, nandito ako sa kitchen dahil katatapos ko lang mag-breakfast at meron akong measurement tawag dito? Basta ganito, pang measure. Kung gaano na kahaba ang ating tanim na comment down below kung ano ang i-update natin for today's video. So mga ka-earthers, since September na tinanim namin ni Mr. ang ating wheat corn po ang ating i-update ngayon. Magti 3 months na din na wala akong update kung gaano nakahaba ang ating wheat corn. Kaya tara, samahan nyo ako mga ka-earthers ko at i-check natin dahil meron tayong measurement. No? At bago ako lalabas ng bahay, kailangan ang mangungumas sa Europa, magsasaka sa Europa, naka-lipstick. Lipstick tayo pag may time, no? Oh, lipstick lang. Wala na kayo. Panis kayo talaga. Kakulay ng lipstick ko, ang jacket ko. At ang sombrero ko. Ayun, Vanessa, Stig, si Amy Sinjo, ang Pinay na mangunguma sa Europa. At syempre, bago nyo makita ang aking outfit, ipapakita ko sa inyo na naka-inserters ake. Yon, para hindi ako mapasukan ng hangin, no? Kasi malamig na sa labas. Ganito lang ang mga outfitan dito pag malamig. At ito ang pinaka-astig ko na jacket. Lumang jacket ni Mister. Nakita ko na siya sa mga basahan. Itatapon na pero ganda pa siya, oy! Ganda siyang suotin pang pang farm. Yon, warm kasi siya kahit pa paano luma na pero mapakinabangan pa. Kaya hindi mo kailangan bumili ng bago lagi. So, ito lang po. Mga outfitan ni Amy Sinjo dito sa farm. Yon! Excited na ba kayong makita kung gaano nakataas ang ating mga pananim na wheat corn? Tara, samahan niyo ako mga ka-earthers. Tayo sa labas na. Ganito lang po at meron tayong, yung mga jacket dito lang yan nakalagay. Yung aking sapatos mga ka-earthers, ayan, meron po kaming heater system dito. Kaya abangan nyo sa susunod, magkakaroon ako ng vlog kung ano pong klase yung nilalagay dito. So nilagay ko dito yung sapatos ko, no, para mag-warm. Ganito lang, suot-suot sapatos. So yun, para lalabas na tayo. Tara mga ka-earthers, labas tayo. Dito na tayo sa labas. Ayan, ito po ang labas ng aming bahay, no. At ito po, ganito lang po. So, tara na. Gaano na kaya kahaba yung ating mga no? Yung ating mga wheat corn. Ano? Ito po. Ito po ay sa harap ng aming bahay. Itong tanim namin na wheat corn. Kaya yung garahe namin sarado. Ito po. So ito na po ang ating tanim na wheat corn. Kung nakikita nyo, kinakain siya ng animals. Akalain mo dito sa harap ng bahay, kinakain pa siya ng animals, no? Oh, grabe. Ayan po, ang ating aso na si Leke, andito. Kung naalala nyo po, simula doon sa gilid, at saka andito po,
Diyan nagsimula si Mr. sa pagtanim ng ating wheat corn last September. So, last week of November po ngayon ako nag-update. Ibig sabihin, magti 3 months po bago ko in-update. Gaano na kahaba ang ating pananim? Mga 10 cm. Kalahati talaga ng ating pananim. Ito nga oh, naging 5 na lang oh. Kasi kinakain ng animals. Oh, nakita nyo, ito po yung kanilang dumi. Sa harap ng bahay yan ah. Tapos ito po yung mga kanilang footprint. Footprint pala. Ayan. Dito lang yan sa harap ng bahay. Ganun sila kaano sa aming pananim. Sinisira nila. Kaya si Mr. hindi talaga siya masaya pag pag may mga animal sa aming, syempre kahit sino naman, 'di ba? No, kalahati kahit ganito ko lang oh. Isang ganito ko lang. Isang dangkal yung normally na nataas nila. Hala, halos kinain talaga. Yan po. Ito po ang sa harap ng aming bahay. Doon lang pala ang matataas sa harap, no? Bakit medyo mataba yung doon? Tapos yung dito, maiiksi talaga. O, maiiksi siya, maiiksi. Sobrang maiiksi, mga ka-ers-ers. Dito tayo magbabase, mga ka-ers-ers, kung gaano nakahaba ang ating mga pananim na wheat corn. 5 cm lang siya, no? Pero kung hindi siya kinain, abutin siya ng mga 12. Itong isang to, 12. Ganyan. 12. 12 cm. Tapos kinakain, 5 cm. So, after 3 months, ganito lang siya kahahaba kasi halos kinakain talaga siya ng animals. Ayan po. Ganun ka-straight yung ating pananim, no? At titingnan natin yung sa likod ng aming bahay. Si Mr. Bising-busy, may ginagawa siya doon, oh. Pero dito tayo dadaan. Walang masyadong hangin ngayon dahil hindi gumagalaw ang wind power. No, ang wind power, hindi siya umiikot kaya walang masyadong hangin. Pupunta tayo dito sa likod ng aming bahay. Dito ako dadaan sa aming mga pananim. Maraming mga bato-bato, maputik-putik. Maganda kasi hindi masyadong mahangin. At wala talagang hangin, hindi nga umikot yung ating wind power eh. Ganito po. Yan. Hindi gumalaw yung ating wind power, no? Kung naalala nyo yung fruits na apricot, ito po yung puno niya. Wala nang dahon. Uy, kawawa, wala ng dahon. Tara, punta tayo dito sa likod, no? So, dito po, umiikot ang machine. Planting machine at ganyan lang po. Pati dito may mga animals. Oh, malaking animals kasi malalaki yung footprints nila, oh. Diba? Hala, ang daming animals na ay, halos kinain talaga yung ating wheat corn. Pero mabubuhay pa rin naman yan sila. So, itong wheat corn natin, dapat bago mag-winter season, tumubo na siya. So, tinanim ni Mr. first week of September at ngayon yung first update ko sa kanila is last week of October. Ayan po ang sa likod ng aming bahay. Si Mr. Bising-busy siya doon sa gilid.
Dito lang tayo, no? Exercise din pag may time. I miss Joe. Lakad-lakad din pag may time. Pero, ang mga animals andito. Yan o, mga footprints nila. So, ganun po. Oh my God, maputik. Bago oh, bagong footprints oh. Ang laki nito, ang laking animals. Ayan, malaki yung footprints ng animals na to oh. Dito po sa likod ng aming bahay, ang ganda ng nature. Kaya nag-i-enjoy po talaga ako sa lifestyle namin dito as a farmers dito sa Denmark. So, yan po ang update ng ating wheat corn dito sa likod ng aming bahay. Mga ka-earthers, sana po nag-enjoy kayo. Next update, abangan nyo po kung ano yung mangyayari sa ating wheat corn na merong snow. Ano kaya ang mangyayari? Mamamatay sila or mabubuhay pa rin? Ganorns, kaya abangan nyo mga ka-earthers ko. Mega live shoutout sa inyong lahat mga ka-earthers. Maraming salamat po. Thank you. See you for the next vlog. Bye-bye. 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 Joke lang. So si I'm Missing Joe, ang Pinay na mangunguma dito sa Europa. Bye-bye ulit. Bye-bye.